Isa lang ang nagtatrabaho pero dalawang taong nagkakagulo. Tanong, pera ba talaga ang kulang o pangunawa sa role ng bawat isa? Pag-usapan po natin. Hi there, this is Chinky Tan. Welcome to Happy Spouse, Happy House. Ang goal po natin is to build stronger marriages one family at a time. And today, pag-usapan natin isang mabigat na paksa na ay pag-usapan ng karamihan ng tao. Paano kung isa lang ang kumikita sa pamilya? Kaya ba talagang i-manage ang pressure, expectation, gastusin, di ba? Minsan, resentments. Let's talk about how love, teamwork, and clear roles can carry a family even when you're just earning through one paycheck. So, pag-usapan muna natin. Sa bawat bahay po, may kanya-kanya po tayong setup, di ba? Unique po. May isa nagtatrabaho, isa lang nasa bahay, may isa kumikita, yung isa nag-aalaga, yung isa lumalabas, yung isa sumasalo lahat ng responsibilities sa loob ng bahay. But the truth is, money doesn't really measure contribution. Minsan kasi feeling natin, especially kung tayo ay breadwinner, di ba? Parang napakalaki ng role po natin. Pero hindi lang po breadwinner ang minsan ng kailangan pati yung presence, effort, sacrifice, lahat yan po may value po yan. Di ba? Minsan naisip mo ba na ako lang naman parating kumakayod, ako lang naman daw kumikita, syempre dapat ako mabigyan ng importansya. These thoughts are real, pero kailangan rin natin yung correct mindset natin. Ang pagiging breadwinner ay hindi to license para tayo ay mag-dominate. Ulitin ko, hindi ibig sabihin yan, magiging ka na, ikaw na yung lahat na masusunod. Whether kasi pwede magpalit ng role. Si husband pwede maging breadwinner, o minsan si wife ang breadwinner, si asawa naman ang stay at home. Ang pagiging house partner ay hindi sign po ng weakness. Just parang sa business pa, dali na sa negosyo. Meron tayong financial partner at meron tayong tinatawag na equity partner or talagang yung kino-contribute niya effort. Kailangan two must coexist. Kahit na may pera, kung walang gagawa, walang halaga. Kahit may gagawa pero walang pera, hindi rin mag-uumpisa. Does it make sense? Pareho kayong may ambag, pareho kayong pagod, pareho kayong may halaga. What really keeps the balance, honestly? Number one, honestly, this is what I've realized. In our 25 years of, being married, yung clear communication. Dapat sabihin yung mga needs, sabihin kung ano nararamdaman, diba? Mag-ipon ng pera, huwag mag-ipon ng sama ng loob. Minsan kasi yung iniipon sama ng loob nasasaktan pero hindi sinasabi. Si breadwinner nagbibigay tapos parang feeling nami-mismanage, hindi nagsasalita. Si housemaker naman, diba? Siya nagmamanage pero bitin na talaga yung budget pero hindi siya nagsasalita. Diba? Parang yun. So kailangan mag-usap talaga kayo. Number two, define roles pero dapat flexible. Like for example, ang role ng isa, again, as I told you, is a financial partner. The other one naman is a what? Equity partner or talagang effort, di ba? Ito yung ginagawa ko, ito yung ginagawa mo. Pero tulungan tayo kung kailangan. Hindi yung, ito yung ginagawa ko, ano ginagawa mo? Or ito yung ginagawa ko, ano naman ang bag mo? Hindi pwede magbilangan Kapatid, oras nagbilangan kayo, patay na tayo doon. Number three, very important po yung tinatawag nating financial transparency. Kahit isa lang ang may kita, dapat parehong may say. At the same time, again, the issue is not the income. The issue is, are you willing to live within your income? Does it make sense? Kaya nga, babalik na naman po tayo, nag-uusap pa kayo, define ba ang roles nyo? Transparent pa kayo sa lahat ng transaction nyo? Ito lang po, shout out lang po sa mga homemaker. Hindi porket wala kang payslip, wala ka ng halaga sa pamilya. Ulitin ko hindi porket wala kang ambag financially, hindi ka mahalaga. Hindi dahil ikaw lang ang kumikita. Ito naman sa mga kumikita, ikaw na ang masusunod. Dapat partnership. A happy house is not built only by one income, but by two people with one goal, one mission, one vision. Diba? Grabe naman talaga. Kaya nga I want to challenge lahat ng mga ka-happy spouse, happy house right now. With your permission, para may take away kayo dito sa episode na ito, each of you should write down 3 things the other person does that helps the family. 3. Kahit hindi to bayad. Hindi lang to finances. Like for example, nagluluto ka, pinapaliguan mo yung mga bata, tinuturuan mo ng tutor, sulat mo. Hindi ito pang me-measure. Reminder lang. So pag nasulat niyo, basahin niyo towards one another. Watch what happens when gratitude replaces assumption. So pag sinabi niya, ako ang nagluluto, sasabihin mo,
Han, maraming salamat na ikaw nagluluto. Kung hindi ikaw nagluluto, sino magluluto? Gagastos pa tayo. O, kanyari, ikaw nagpapaligo ng bata. Okay, Han, maraming salamat. Pinapaliguan mo sila araw-araw. Imagine mo pag-uwi, ang dugyot niya, ang baho niya. Diba? Hindi ko makikiss yan. So, kanyari, siya naman provide. Han, maraming salamat na ikaw nagpo-provide. And as a return, I will want to become responsible. Aalagaan ko yung pinaghirapan mong pera. Di ba masarap? Ang pamilya ay hindi po nagbibilangan. It's a covenant. Hindi lang kita, kundi commitment. Hindi lang trabaho, kundi pagtutulungan. So yes, isa lang ang breadwinner, pwede. Pero dalawa kayong warrior at partner. Guys, my final words to you, ang tunay na success sa marriage ay hindi lang name-measure sa pera, kundi respeto, pasensya, pagpanaw ng utang na loob sa bawat ambag. Because when love leads the house, kahit isa lang ang kumikita, masaya pa rin ang tahanan. But when love leaves the house, kahit dalawa kayong kumikita, ay maniwala ka. Oo, chaos yan. At magulo ang tahanan. So my question to you is this, natulungan ba kayo itong episode na ito? Kung nagustuhan niyo itong special episode na ito for special people just like you, nako, please don't forget to follow us at Happy Spouse, Happy House Podcast. I-share niyo rin itong podcast sa mga kaibigan niyo, kamag-anak niyo, para makatulong at talagang mabago po ang pananaw pagdating po sa one income earner. Tatandaan, we always say at Happy House, we are here to build stronger marriages one at a time dahil kami naniniwala bawat pamilya ay may pag-asa.